Hi guys! Welcome to my channel. Ikaw ba ay nag-aaral ng engineering, architecture, or bagong graduate lang o kaya'y nagtatrabaho na at kailangan mong mag-refresh sa mga construction software kagaya ng AutoCAD for drafting, SketchUp for 3D modeling, Lumion for 3D animation, FlanSwift para sa estimates, at Primavera para sa scheduling. Lahat ng mga yan ay sama-sama nating tuklasin at pag-aralan sa ating construction software tutorial. Tara na at simulan na natin! Topic natin sa episode na ito guys ay seating profile. Hi guys, so dito na naman tayo sa start ng ating panibagong secant tutorial series from start to finish. So ang gagawin natin ngayon is magsisit up tayo ng ating profiles. So bagong install lang yung AutoCAD natin, wala tayong profiles pa, wala pa tayong mga settings, so i-sit up natin. Okay guys, simulan na natin, no? Open natin dito, yung ano natin is AutoCAD 2018. So medyo late version na ito, pero wala pong problema yan. So open lang. Napaka-importante po ito guys. So nandito na tayo sa loob ng AutoCAD, no? So napaka-importante po ito, yung pag-set up ng profiles. Kasi halimbawa, bago kang lipat sa isang company, at syempre kailangan mo ring makagawa, halimbawa may pinagagawa sa iyo ng mabilisan kasi nasa trial stage ka pa ng bagong company na nasukan mo. So kung maggagawa ka pa ng mga settings at saka baka nakalimutan mo na yung mga settings mo, so mahirap. So kung na-set up mo na yung settings mo at saka pwede mo siyang i-save doon sa yung AutoCAD library, halimbawa, at may USB ka, dala-dala mo, hindi ka na mahirapan. So, naset mo na yung profiles mo, yung pin assignments mo, lahat. So, good to go ka na. So, to begin with, so, ito na po ang ating gagawin. So, right-click mo lang guys. Right-click. Tapos, dito sa profiles. Yan. Dito sa profiles is mayroon na siyang name profile. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng ating sariling profile. Okay? So, add to list lang tayo dyan. So, pangalanan natin kung ano yung initials nyo, kung anong gusto nyo, yung pangalan nyo. Sa akin is Uden Neri. Yan yung YouTube channel natin guys para hindi nyo makalimutan. Okay? So, dito sa description, maglagay din tayo ng ating note. So, sabihan natin yung gagamit sa computer na ito. Kung halimbawa, kung may ibang gagamit, sabihan natin, please notify me when you make changes. So, para malaman natin, baka hindi pa na niya, mahirapan tayo. Okay? Yan. So, pagkatapos mong mailagay yun guys, i-set mo lang sa current. Yan, set na sa current, no? So, dito tayo sa, start tayo sa display. Dito sa files, wala tayong problema dyan guys. Okay tayo dyan. Dito tayo sa display. So, dito sa display, meron tayong mga portions dito na kailangang i-uncheck. Ito, display print area. Kailangan mo i-uncheck yan. Itong display paper background, kailangan natin i-uncheck yan. So yan mga guys, kailangan i-uncheck. Sasabihin ko yan sa inyo kung anong dahilan bakit in-uncheck yan sa susunod natin na episode. Medyo mahaba-haba ang usapan yan ng kunti. Okay, so dito sa crosshair, yung iba guys, ito nakaset siya na 100 na, maganda. Pero iba kasi pag tiningnan mo, nakaset lang siya sa 50. Pero nasa sa inyo, titingnan nyo set natin sa 50. So, kung nakaset siya sa 50, mayroong edge yung crosshair natin. Hindi siya full screen. So, balikan natin kung makita nyo. Naka 100 yan. Apply. So, yan. So, full length yung crosshair natin. So, ito guys, para mawala yung grid, ito lang gagawin natin. Check lang natin. Ano lang natin yan. So, balik tayo dun guys sa ating profile. So, dito sa Xref display,
Gawin nating 80 yan. Sasabihin ko rin sa inyo doon sa extract but ginawa nating 80 yan. That will be on our next episode. So good to go na tayo dito. Apply lang. Then dito tayo sa open and save. So kung nakikita nyo guys, dito sa default niya is isinave niya sa AutoCAD 2018. Walang problema kung ang AutoCAD version na na-install dun sa bago mong nalipatan is AutoCAD 2020 or 2019, kaya niyang i-open. Pero kung yung na-install doon is AutoCAD 2017 halimbawa, hindi mo ma-open yung AutoCAD 2018. So ito, kailangan natin siyang i-save as in lower version. So dito natin ilagay sa AutoCAD 2000 guys. Yan. Then ito, isa rin sa mga gandang kailangang palitan is itong minutes between saves. So, sa akin guys, mas piniprepare ko na every 10 minutes tayo mag-save para hindi tayo mahirapan na mag-retrieve ng files kung halimbawa is nagbiglang nag-crash yung ating AutoCAD, no? Minsan hindi talaga maiwasan sa sobrang bigat ng drawing, minsan naghahang ang computer mo, biglang mag-crash. So, yan. So, maganda yung every 10 minutes pero hindi masyadong malaking kawalan pagka nag-crash yung ating program. Okay, so apply mo lang. Dito guys, sa number of recent files saved, ito yung mga open file, open ka ng maraming file. So, yan. Kailangan din siya dyan. Okay? So, balik tayo ng konti. Scroll bar, scroll window. Okay. Okay na tayo dyan, no? So, apply. Dito tayo sa publish. Sa publish. So, sa publish, guys, dito yung mga print. So, sa atin, halimbawa, wala kang printer or anong printer sa'yo. So, ito, i-change natin sa yung kalimitan kasi is PDF. Bihira ang direktang mag-print ka lang sa AutoCAD, no? So, yan, PDF. Tapos, itong document. So, kung saan mo siya i-save. So, sa atin, case, hanapin natin. Doon natin siya i-save sa ating working file. So, dito tayo sa second tutorial series. Dito natin siya ilagay sa library, sa prints. So, yan. So, doon na papasok yan kung may print tayo, guys. So, okay. So, okay na tayo dyan. So, save na, apply natin. Then, sa system, wala tayong babaguhin dito, guys. Sa user preference, mayroon tayong babaguhin dito. Ito yung, kung nakita nyo, naka-metric dapat ito. So, papalitan natin ng mm. Yung interface natin magiging mm na. So, millimeters. Tapos, dito sa block editor settings, wala tayong problema dyan. Dito tayo sa line width. So, palitan natin ng mm. Tapos, 0.15. Okay? So, sa akin guys, yung iba, marami dyan, masyadong makapal. Pero sa akin, dito na ako sa 0.15 lang. Okay? Apply. Okay. Then, dito sa default scale, dapat naka-metric tayo. Okay? So, dyan na yung mga default scale natin. Pwede kang magdagdag dyan guys kung anong gusto mo. Pwede kang, mayroon ng 25 dito, mayroon ng 1:200. Pwede kang magdagdag. Halimbawa, 1:300. So, dito, yung 300. So, ito, 1:1. Halimbawa, kailangan mong mag-layout ng mga maliliit na bagay. Maliliit talaga na ano. So, 1:1 mo yung paper size mo. Yan, yung gagamitin guys. Okay, so sandali lang guys. Mayroon tayong kailangan palitan. Ito naka-miles. Dapat millimeters yan. Okay, so apply. Okay. Good to go na tayo dito. Lipat tayo sa drafting. Sa drafting, wala tayong i-change dito guys. Okay na tayo dito. Okay.
Okay, so sa 3D modeling, medyo sa advanced na to. Kung gagawa tayo ng 3D, so wala din tayong gagawin dyan. Dito sa selection guys, ito mayroon tayong i-change dito. Itong sa pick box size. So, kung makikita nyo, lalabas tayo. Yan, napakaliit ng pick box natin. So, hindi halos makita. Yan yung default niya. So, ngayon, i-increase natin. Sa akin guys, dyan lang. Okay na ako dyan. So, i-apply natin. Yan. So, medyo malaki na yung pick box niya. Okay? So, ngayon, dito na tayo sa next natin is i-apply muna natin yung guys. Apply, then profiles. So, dito natin sa profiles. So, para ma-export mo to, may save mo to sa iyong USB. So, punta ka doon, save mo sa iyong library. So, export ka dito guys. Export. Tapos, dalhin mo to doon sa iyong library. Meron kang library ng yung AutoCAD library. So, ito, mayroon akong ordinary file dito guys. Burahin lang natin. Para. So, yan. So, ordinary. Bawa. So, save natin. So, mayroon ka na doon. So, okay. Okay. So, halimbawa guys, bago ka sa computer na to. So, punta tayo dun sa settings ha. Burahin natin itong ordinary. So, i-name natin. Hindi natin ito mabubura guys kung kung nakaset as current. Halimbawa, burahin mo. Nakaset as current, hindi yan mabubura. So, iset mo muna itong unnamed profiles. Yan. So, pwede na natin. Ayan. Okay. So, halimbawa lang halimbawa, lumipat ka na sa bagong company. So, ito, bagong computer na to. So, open ka, file new. So, right click mo, tingnan mo sa options sa profiles. So, wala dito yung profiles ng mo. So, yan. Ang gagawin mo lang is i-import. Dala kang USB, nandoon yung So, nandito, di ba? Pasok ka doon sa yung USB, halimbawa, yan. Yun. Sa library mo, sa AutoCAD library mo, nandyan yung profile. So, open mo lang. Tapos maglagay ka na naman ng bagong notes dito kasi halimbawa bagong computer na. Please inform me if you change anything. Change anything. Inform me if change anything. Okay? So, set mo lang as current guys. So, lahat ng mga inano mo dito, yan na. Yan na. Okay na. So, hindi na mahirap. Madali na lang. No? Okay? So, sana guys, mayroon kayong natutunan sa episode natin na to. Paano i-set up ang ating AutoCAD. So, asahan ko kayo sa susunod na mga episode natin, which is pag-set up po ng line wedge. Okay? So, okay guys, sana may natutunan kayo sa episode na to at sana pagpapalain pa tayo ng buong may kapal. Okay? Bye-bye!